He is very successful now and he really wants to pursue his passion towards music. I genuinely smiled. It's worth it. And he really deserves the spotlight since he worked so hard for it. Are you really sure about that, Samantha? Eto na naman tayo padalos-dalos ka na naman sa mga desisyon mo, taas sa nararamdaman mo. Nag-aalalang tanong sa akin ni Ate Lazel habang napapakamot pa ito sa kaliwang kilay niya. Bumuntong hininga naman ako bago sumagot sa tanong nito. I'm more different than I was before, Ate Lazel. Alam ko na itong mga gagawin ko. Hindi na ako makakapayag pa na palampasin ko na lang ang opportunity na to para makaganti sa kanilang dalawa. Gigil na turan ko kay Ate Lazel habang nag-iimpake ako ng mga gamit na dadalhin ko papuntang, Sam, pwede bang kalimutan na lang natin silang lahat? Kung gusto mo lumayo na lang ulit tayo sa kanila. Nagmamakaawa ang tono nitong turan sa akin pero desidido na talaga akong gawin ang plano ko kaya tumingin ako kay Ate Lazel ng may seryosong muka. Kagustuhan ko ba lahat ng to, Ate Lazel? Ikaw rin naman ang may kasalanan kung bakit ganito na naman ako. Nananahimik ako rito sa Thailand. Pero anong ginawa mo? Sinet up mo pa akong makita si Denver at Honey sa Italy. Nagdadabog na sagot ko kay Ate Lazel at hindi naman ito agarang nakasagot sa akin. Alam ko ba na buntis si Honey ha? Hindi naman hindi ba? Ang gusto ko lang naman mangyari kaya tayo pumunta ng Italy ay magkaayos kayong dalawa ni Denver. Hindi ko naman alam na huli na pala para roon. Pahina ng pahina ang boses na turan nito. Kaya naman natigilan ako sa pag-aayos ng mga gamit ko sa maleta. Napalunok ako ng aking sariling laway dahil totoo ang sinabi ni Ate Lazel. Hindi na kami magkakaayos pa ni Denver. Malabong-malabo na mangyari yun. Itong gagawin ko, huling pagkakataon na makikita niya ako. Maghihiganti ako. Yun lang nasa isipan ko ngayon. Ilang linggo ka ba rin sa Pilipinas? Samahan na lang kaya kita. Kinakabahan talaga ako sa'yo, Samantha Hindi mapakali nitong sabi sa akin kaya naman natawa ako habang nagsimulang ilabas ang mga maletang dadalhin ko pa uwi ng Pilipinas. Tumahimik ka nga rito, Ate Lazel. Napag-usapan na natin to noong nakaraan pa, hindi ba? Ikaw muna ang bahala sa negosyo natin. Habang nandun naman ako sa Pilipinas, negosyo pa rin naman ang iintindihin ko. May iba nga lang akong gagawin pero magtatrabaho pa rin ako sa Pilipinas. Sagot ko kay Ate Lazel at napanguso naman ito sa akin. Bumaba na kami dalawa sa first floor ng bahay namin at tinulungan ako nitong magbaba ng mga maleta ko. Dumating na ang driver namin na maghahatid sa akin sa airport. Kaya naman tinulungan na rin kami nito sa paglalagay ng mga maleta sa compartment ng sasakyan. Bantayan mong mabuti sila Chloe at Janica. Mamaya kung ano pang kalokohan ang gawin nyo ritong tatlo sa Thailand. Paalala ko kay Ate Lazel at tumango naman ito sa akin. At itinaas pang kanang kamay niya na para bang nangangako sa akin hindi sila gagawa ng kalokohan ni na Chloe at Janica habang wala ako. Ingat ka ha. Bisitahin mo rin muna sila mama at papa sa atin. Sayang naman hindi ko kayo makakasama ngayong Pasko at bagong taon. Malungkot na turan nito sa akin kaya naman napabuntong hininga ako. January mo na lang kaya gawin yung plano mo. Sanay na kasi akong kasabay kita kumain tuwing Noche Buena at Medianoche. Nakangusong turan nito sa akin at napayuko na si Ate Lazel. Mahina akong napatawa dahil alam kong naiiyak na ito kaya tinatago na niyang mukha niya sa akin. Nandiyan naman sila Chloe at Janica, Ate Lazel. I'm sure you'll never feel lonely kapag kasama mo yung dalawang yun. After ko naman gawin tong plano ko, hindi na ako aalis mag-isa. Sabay na nating bibisitahin ulit sila mama at papa. Okay ba yun sa'yo? Hinawakan ko ang kamay nito kaya naman tumingin ito sa mga mata ko. Natawa na lang ako nang makita kong lumuluha na nga ito. Pinalo ako nito sa aking braso habang pinupunasan ng mga luha niya sa kanyang pisngi. Umalis ka na nga rito, hindi na kita ihahatid sa airport at baka kahit wala akong dalang gamit sumama pa ako sa'yo pa uwi ng Pinas. Turan nito sa akin, kaya naman nagpaalam na ako at pumasok na sa kotse. Umandar na ang sasakyan at kitang-kita ko pa sa side mirror na tinatanaw pa rin ni Ate Lazel ang kotseng sinasakyan ko. We're already here at the airport, madam. Pagbibigay alam ng driver sa akin kaya naman lumabas na agad ako ng sasakyan. Tinulungan ako nitong ilabas ang mga gamit ko. Thank you so much. Enjoy your flight, madam. Be safe in the Philippines. Aniyan nito kaya naman nagpaalam na ulit ako rito at nagsimula ng maglakad papasok ng airport. Nag-antay pa ako ng mga ilang minuto bago i-announce ang flight ko. Tumayo na agad ako at nagsimula ng maglakad upang makasakay na ako sa eroplano. Eto na talaga. Wala na tong atrasan. Ano man ang mangyari, kailangan kong manalo sa dulo. Kailangan ako pa rin ng panalo sa aming lahat.
Aling Quincy, nandyan po ba kayo sa loob? Usal ko habang pinipindot ang doorbell sa gate namin. Natatawa ako habang tinatawag si Mama sa pangalan niya dahil gusto kong gulatin ito na umuwi na ako ng Pilipinas. Sino po sila? Anong kailangan nyo? Naririnig kong sagot sa akin ni Mama sa kabilang parte ng gate habang binubuksan niya ang lock nito. May pinabibigay lang po sa inyo. Teka, bubuksan ko ng gate. Ano ba ya? Samantha? Hiyaw ni Mama nang buksan niya ang gate at akong sumalubong sa kanya. Natatawa kong inabot sa kanyang isang bouquet ng mga pink tulips dahil paborito niyang bulaklak ang mga yon. Ang bunsong anak ko pala. Hindi ka naman nagsabi sa aming uuwi ka. Pumasok ka sa bahay, dali. Matutuwa ang papa mo nito. Nasasabik na sabi nito sa akin kaya naman pumasok na ako sa gate namin at sinara na rin yon. Pumasok kami sa bahay at nakita ko agad si Papa na nakahiga sa sopa habang nanonood ng palabas sa TV. Hoy Wayne, tingnan mo kung sino ang bumisita sa atin ngayon. Pagtawag pansin ni Mama kay Papa kaya naman lumingon ito sa gawin namin. Nanlaking mga mata nito nang makita kong katabi ni Mama at dali-daling naglakad papunta sa akin. Hala, ang bunso ko! Bakit hindi mo kami sinabihang uuwi ka pala rito ng Pilipinas? Sana man lang ay tinawagan mo ko para nasundo kita. Usal nito sa akin pero bago ako sumagot ay binigyan ko rin si Papa ng isang bouquet ng kulay blue na tulips naman. Nagulat pa ito sa ibinigay ko at para bang nahihiyang tanggapin ito. Abutin mo na, Papa. Hindi pa at babae lang ang binibigyan ng flowers? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Lahat tayo pwedeng makatanggap ng bulaklak minsan sa buhay natin. Sa bagay, akala ko kasi ang pinakaunang beses na mabibigyan ako ng flowers sa lamay at libing ko na. Ano ba yung mga sinasabi mo, Wayne? Pabirong sabi ni Papa sa amin ni Mama, kaya naman pinalo siya nito sa kanyang kaliwang braso. Hindi na po ako nagsabi na uuwi po ako ngayon kasi gusto ko po sana kayong surpresahin and mukha naman pong successful ang plano ko. Nakangiting explanation ko sa kanilang dalawa at hindi nila naiwasang yakapin ulit ako. Nasaan pala ang ate mo? Hindi mo ba kasabay umuwi rito sa atin? Hindi ko po kasama si Ate Laisel, Mama. Wala po kasing maiiwan doon sa company sa Thailand. Anong sadya mo rito sa Pilipinas, Nak? Ano po kasi, may gagawin din po akong research and development ng mga products dito sa branch ng business natin sa Pilipinas. Paliwanag ko sa kanila at napatango naman silang dalawa sa akin. Oh, siya sige. Kumain ka na ba, Samantha? Tara sa kusina at ipaghahanda kita ng pagkain. Aya sa akin ni Mama kaya naman sumunod na ako sa kanya papunta sa kusina. Si Papa naman ay tinulungan na ako at siya nang nag-akyat ng mga maleta ko sa kwarto ko. Bago ito muling bumaba sa kusina. Habang kumakain ako'y nakatitig lamang sa akin ng mga magulang ko at pawang manghang-mangha sa akin. Ang ganda mo na lalo, Nak. Hindi na naiwasan pang papuri ni Mama sa akin. Kaya naman medyo nasamid ako dahil sa pagkabigla rito. Thank you po, Mama. Ang galing. Hindi ko inaasahan ang lahat ng to. Dati kontento lamang ako makita kayo ng Ate Laisel mo na masaya pero ngayon, mas hinigitan nyo pa. Usal ni Papa habang hinahaplos ang buhok ko kaya naman hindi ko maiwasang mapaluha. Masaya ako na proud sila sa amin dalawa ni Ate Laisel. Masaya ako na ang mga pagsisikap at determinasyon namin sa buhay ay nakikita nila at pinupuri nilang dalawa dahil para sa akin, ang mga magulang kong pinakatotoong magbigay ng papuri sa amin. Ano, nandyan ka na ba sa Pilipinas ngayon? Nakarating ka na ba? Tanong sa akin ni Ate Laisel pagkasagot ko pa lamang sa tawag nito. Ibinulunbon ko muna sa tuwalya ang buhok ko dahil basa pa ito at kagagaling ko lang sa shower. Oo, andito na ako. Kumusta naman kayo dyan? Ayos lang naman, so far wala pang nag-aalborotong investor na bigla-biglang dumating dito. Natatawa nitong sagot sa akin kaya naman natawa na rin tuloy ako. Loko-loko ka talaga. Gusto mo ba kausapin sila, Mama? Gising pa yata sila. Ayoko, huwag na. Baka mamaya umuwi talaga ako nang wala sa oras dahil sa sobrang pagkamis sa kanila. Titiisin ko muna ang self ko. Nakabusangot na turan nito sa akin, kaya naman napailing na lang ako. Puro ka lang parinig sa akin eh. Paanong hindi magpaparinig eh? Ayaw mo kong isama pa uwi dyan. Sige nga, testing ka nga. Anong testing? Pinapayagan mo na ba ako? Tumesting ka ngang pumunta rito. Hala, totoo ba?
Gago Samantha, real ba? Impake na ako, teka. Testing ka nga, para ko naman ang umuwi dyan sa Thailand. May naglalarong ngisi sa mga labi kung hamon kay Ate Laisel. Tawang-tawa ko nang makita ko itong nagdadabog at banas na ang mukha sa akin. Nakakabwisit naman tong tao na to. Ayoko na nga, ayaw na kita kausap. Yamot na usan nito sa akin bago patayin ang tawag. Kaya naman hindi pa rin ako magkandamayaw sa pagtawa. Umupo na lang ako sa harapan ng salamin upang i-hair blower na lang ang buhok ko dahil talagang pagod at inaantok na ako. Matapos ang ilang minuto ay natuyo na ang buhok ko kaya naman pinatay ko ng ilaw sa kwarto ko at humiga na sa kama ko. Kinuha ko muna ang cellphone ko para malaman kung nasan ngayon si Denver dahil ito agad ang tatrabahuhin ko bukas na bukas. Sinearch ko ang account nito dahil alam kong mutuals kami nito roon before kami maghiwalay. Kahit alam kong pareho kaming hindi palapaw sa social media, trinay ko pa rin maghanap ng mga clues kung nasaan siya ngayon dito sa Pilipinas. Nagulat ako nang makita kong mutuals pa rin kami. Hindi niya pala ako in-unfollow o blinak man lang. Sa bagay, wala naman akong pinopost dito sa account ko. At last post ko pa nga ay noong homecoming party pa ng mga magulang ni Denver. Wala rin akong nakitang bagong post kay Denver dahil ganoon din ang last post nito. Papatayin ko na sana ang phone ko nang biglang may napansin ako. Meron na palang panibagong update at may nakikita na akong mga notes. Nakita kong merong notes si Denver at napangisi na lamang ako. Finally, Batangas. Itong nakalagay sa note nito. Kaya naman pinatay ko ng cellphone ko. Mukhang babiyahin na naman ako bukas para lang sundan ka, Denver. Excuse me, miss. Are you Samantha Samandejas? A man wearing a white polo shirt and khaki shorts asked me if I were the one who was referring to. I slowly removed my sunglasses to look into what he was holding. It was a placard with my full name on it. Mind you, my full name. Wow. Nag-abala ka pa talaga ah. Natatawang turan ko rito kaya si mama kasi nag-utos, kailangan daw bonggahan ko eh. Sino ka ba? Napakamasunurin mo naman pala ngayon kay Tita Wilma Istong. Natatawang sabi ko rito at sinaway ako nito kaagad. At nagmasid pa sa paligid namin kung may nakarinig ba sa akin. Ano ba? Aristophanes nga ang itawag mo sa akin. Ang baho ng Istong, shit. Nandidiri nitong sagot sa akin kaya naman naitula ko ito sa sobrang pagkatuwa ko rito. Hanggang ngayon ang sarap mo pa rin inisin. Oo na, tama ka na dyan, Yanang. Panunokso nito pabalik sa akin kaya naman napadila na lang ako sa kanya. At least ang palayaw ko rito sa Batangas mabango. Eh yung sayo, Istong pakitong-kitong. Biro ko pa ulit sa kanya kaya naman inismira na ako ni Aristophanes. Tantanan mo na nga ako, Samantha. Kung hindi ka lang pinasundo sa akin ni mama, baka iniwanan na kita rito eh. Nakabusangot nitong sabi sa akin kaya naman tinantanan ko na ito. Binuhat na nitong ilang mga bagahe ko papunta sa sasakyang nakapark sa daan. Taray, ang rangya na siguro ng buhay mo rito no. Bongga ka na, naka-Honda Civic na ang tao na to. Papuri ko sa sasakyan nito nang makapasok na kami rito at nagkabit na kaming dalawa ng seatbelt. Sus, ikaw humble-humbolan ka talaga no. Hambog ka naman talaga. Oo ikaw nga ang mas marangya ang buhay at kumikitang kabuhayan sa ating dalawa. Bla bla, ang dami mong sinasabi. Kumusta pala kayo rito nila tita sa Batangas? Ang tagal na nung huling balik namin dito sa inyo. Parang teenager pa yata ako nung time na yun eh. Pusal ko kay Aristophanes at napangiti naman ito sa akin. Ayos lang kami rito. Actually, nung pinaalam mo nga sa akin na pupunta ka rito sa Batangas, kaninang madaling araw pa lang naghahanda na ng mga pagkain si mama para sa'yo. Naiiling nitong turan sa akin kaya naman nabigla ako sa sinabi nito. Hala, kahago hindi nga. Si tita naman nag-abala pa talaga. Ako lang to oh. Ano magagawa mo? Ikaw ang favorite pamangkin sa father side mo eh. Natatawa nitong sabi sa akin kaya naman hinawi kong buhok ko papunta sa mukha niya. Pero hiniklat lang nitong mga buhok ko. O sige, gumanti ka. Babangga ko to. Bantahan nito sa akin nang itaas ko ang kanang kamay ko para paluin siya sa braso niya. Mamaya ka talaga sa akin, tingnan mo. Ano bang sadya mo rito sa Batangas? Dumadami tuloy ang mga pangit dito dahil sa mga katulad mo eh. May importante lang akong gagawin. Dito pa kasi pumunta eh. Aba, sino ba yung tatrabahuhin mo? Basta ang complicated ikwento. Hindi maiintindihan ng mga natitirang 10 brain cells mo. Complicated kasi problematic ka.
Ikaw ang antagonist sa kwento kaya naman nahihirapan ka paano mo palalabasing mabuti ka sa kwento mo. Lahat talaga ng mga magaganda maraming problema. May habang nausal ko rito at napangiwi naman ito sa akin. Yamot na ang mukha nito. Alam mo wala pang isang oras gusto na agad kitang ibalik sa Manila. Mahiya ka nga dyan. Kapal na talaga ng kalyo sa mukha mo, oy. Mayabang ka lang eh. Gago ka, bakit hindi mo pala ako ini-invite sa wedding nyo ni Isa? Parang hindi nyo ako kababatang dalawa. Pagrereklamo ko rito, kaya naman napakamot na naman ito sa batok niya. Sige nga, kung i-invite ka ba namin, pupunta ka ba talaga? Naniniguradong tanong nito sa akin at napaisip naman agad ako. Siyempre, susubukan kong makapunta kasi kayo na yun eh. Oh gago, sasayangin kong invitation card namin sa'yo eh. Halata namang hindi ka makakapunta kaya hindi ka na namin inimbita. Natatawa nitong sabi sa akin, kaya naman umirap na lang ako rito. Ilang minuto pang nagmaneho si Aristophanes at sa wakas ay nakarating din kami sa bahay nila rito sa Batangas. Nandito kami ngayon sa Nasugbu. Naunang maglakad papasok sa akin si Aristophanes dahil nagpalit muna ako ng tsinelas dahil baka mapasukan ng mga buhangin ng sapatos ko. Pagkapasok ko pa lang sa bahay nila ay nagsigawan ng mga tao roon. Naku, si Samantha nandito na! Ang gandang bata talaga! Hiyawan ng mga ito kaya naman hindi ko alam kung maiilang o mahihiya ba ako. Hindi ko inaakalang nandito rin ang iba ko pang tito at tita sa side ni Papa. Kung alam ko lang ay sana sinama ko na pala sina Mama at Papa papunta rito sa Batangas. Welcome back dito sa Batangas, Iha. Masayang bati sa akin ni Tita Wilma. Ito ang nanay ni Aristophanes. Nasa likod nito si Tito Pat na nakangiti rin sa akin. Dalaga ka pa nung huli ka naming nakita. Puna nito sa akin kaya naman natawa ko rito. Nagulat ako nang biglang may humahangos na babae papunta sa akin at kaagad akong niyakap ng mahigpit. Namiss kita, Yanang. Ilang taon rin kitang hindi nakikita. Hiyaw nito sa akin habang tumatalon-talon pa habang nakayakap sa akin pero pinigilan naman agad ito ni Aristophanes. Huy Isa, yung bata talon ka na naman ng talon. Saway nito at saka kami pinaghiwalay ni Isa. Nanlaking mga mata ko nang makita ang tiyan nito. Hala, buntis ka pala Isa? Obvious ba? Sarcastic na tanong sa akin ni Aristophanes pabalik. Hindi, kaya ako nga tinatanong kasi baka busog lang si Isa. Balik ko rito at nagtawa na naman sila tita sa bangayan naming dalawa ni Aristophanes. Kayo talaga, lagi kayo nagbabangayan. Oo, buntis ako Yanang. Pangatlo na nga namin to ni Aristophanes eh. Magsi 6 months na rin to. Masayang turan nito sa akin. Kaya naman hinimas ko ang tiyan nito. At saka ko lamang napansin sa may gilid ang isang batang babae at lalaki. Ngumiti ako sa mga ito at kaagad itong lumapit sa akin. Hello po. Nahihirapan at medyo bulol pa nitong sabi sa akin at saka nagmano ito. Tinuruan niya rin ang nakababata niyang kapatid na babae na magmano sa akin. Hello rin po, I'm Tita Samantha. Ano pong names niyo po? Magiliw na tanong ko sa kanilang dalawa. Habang marahang pinipis silang mga pisngi ng mga ito dahil ang lulusog nito tingnan. Ako po, ang name ko po ay Ariel. Ano raw name mo po? Mahinang tura nito sa kanyang kapatid, kaya naman humarap sa akin ang batang babae. Ako po, Ira po name ko. Wow, sobrang pretty and handsome nyo naman pong dalawa. Nice to meet you po. Nakangiting sagot ko sa kanilang dalawa, kaya naman ngumiti rin ang mga ito pabalik sa akin. Siya po, name niya po, Baby Aljus. Pagtuturo ni Aria sa tiyan ng mama Isa niya, kaya naman natuwa ang mga nakarinig sa kanya. Naku ka, ganyan din si Ariel dati eh. Nahulaan niyang babae si Aria. Siya rin mismong nagpangalan sa kapatid niya. Natatawang turan ni Tito Pat, kaya naman natawa rin kami sa mga anak ni Aristophanes at Isa. Ilang sandali pa'y inaya na kami nila Tita Wilma na kumain na dahil naghanda pala ito ng sangkatutak na pagkain dahil nalaman nitong darating ako ngayon dito sa Batangas. Marami pa kaming napag-usapan at natutuwa ang puso ko dahil kitang-kita ko sa mga mata ng mga ito na masaya silang lahat na makita akong muli. Mas malapit talaga ang loob ko sa mga kamag-anak namin kay Papa kaysa kay Mama dahil tuwing bakasyon ay palagi akong dumediretso rito sa Batangas habang si Ate Laisel naman ay doon sa kabila sa mother side which is sa Palawan. Masaya kaming kumain ng tanghalian dahil lahat sila ay may mga kanya-kanyang nais ikwento sa akin. Dahil maraming taon nang lumipas at marami na rin akong nalampasang mga masasayang pagkakataon dito sa Batangas.
Ang ganda pa rin talaga rito sa Batangas. Usal ko na lamang habang pinaglalaruan ng mga buhangin kung saan kami nakaupo ngayon ni Aristophanes. Napatingin naman ito sa akin dahil sa sinabi ko. Alam mo, ikaw lang talagang kilala kong tao na gusto laging mag-spend ng Christmas at New Year dito sa Batangas. Like, beach na po banda rito oh. Malamig season mo pa talaga gustong mag-beach? Nagtatakang tanong nito sa akin, kaya naman nababuntong hininga na lang ako bago sumagot sa kanya. Huwag ka na lang maingay dyan at saka bawal bang pumunta rito sa Batangas o sa kahit anong beach dito sa Pilipinas kapag December kasi malamig na? OA ka rin eh. Umiirap na sagot ko kay Aristophanes. Kaya naman itinulak ako nito pero napalakas ito dahil bumagsak ako sa buhanginan. Ay gagi, hindi ko sadya yun, promise. Napalakas lang yung tulak ko. Huwag ka na gumanti sa akin ha. Natatarantang-turan nito sa akin. Kaya naman natatawa kong ipinagpag ang kaliwang braso kong napalibutan ng buhangin. Nakakarami ka na sa akin ha. Sige lang, Istong. Sige lang. Kapag talaga ako bumawi sa'yo mamaya, nako. Pero seriously, Samantha, ano ang ipinunta mo rito sa Batangas? Seryosong tanong nito sa akin. Kaya naman napabuntong hininga na lang ako at saka napatitig sa dagat dahil malapit na ang sunset.